Hello mga ka-agri. Ngayon gagawa po tayo ng challenge, Palengke to Garden Challenge. Magtatanim po tayo galing sa mga nabili natin sa palengke para hindi na tayo gumastos. So sa video na to, ituturo ko po sa inyo yung ilan sa mga crops na pwede natin ma-recycle para makatipid tayo sa mga pantanim. Kami na. Nandito po tayo ngayon sa ginagawa kong project, yung Space Farm, yung Small Productive Area in Controlled Environment. So maliit lang to yung space na to pero meron tayong tanim na iba't ibang klaseng gulay. First, yung mga siling labuyo. Ito may nabibili tayo sa palengke. Yung mga nakabalot-balot na sili. Yan, minsan 5 or 10 pesos. Piliin nyo lang po yung hinog na sili. Yan, pwede nyo po siyang itanim. So biyakin nyo lang, pwede nyo na po itanim agad yung bunga na to. Kahit may laman pa, kahit hindi nyo po patuyuin yung mga seeds, pwede nyo siyang itanim. So dito sa garden natin, meron na tayong 3 siling labuyo. Ayan, ito pa, tsaka itong isa. Next ay yung kalamansi. Kung may mga nabili kayo sa palengke na hinog na kalamansi, yan, pwede po natin siyang pagkunan ng pantanim. So kailangan kasi hinog para mag-mature yung seed sa loob at tumubo yung mga boto. Kaya lang, itong kalamansi po, aabutin ito siya ng mga 3 to 5 years bago siya magbunga. Medyo matagal yung hihintayin natin bago tayo makaharvest sa kanya. Pero sa akin okay lang kasi may iba naman akong tanim na markot. Ito, na nagbubulaklak at nagbubunga na. Yan, sobrang daming bunga. Yan, yung galing dun sa seeds, pang dagdag ko lang yun, additional lang para in the future mas marami akong harvest. Next, itong kamatis. Yan, make sure din na hinog na siya para matured na rin yung mga buto sa loob. So sa pagtatanim po nito, i-slice nyo lang siya. Hiwa-hiwain nyo po ng manipis, tapos ilagay nyo po sa lupa, then takpan. Then after few days, yan, tutubo na siya. Ito na. Ito po yung kabatch nito na nabili ko sa palengke. Tinanim ko nakaraan. Ito na siya. Naglabasan na siya. Then make sure lang na kapag lumabas sila dyan sa lupa, nakakakuha sila ng sapat na sikat ng araw para matitibay, no? Hindi siya humaba yung mga seedlings. So medyo mahaba ito ng konti kasi naliliman siya nito. Itong parang cherry na to. Ito acerola cherry, ayan, no? Kaya nagbabawas ako ngayon kasi medyo malilim pa dito sa portion na to. So ito naman po yung mga unang batch ng kamatis. Malalaki na. Ito ready na siya i-transplant. So hindi na siya lalaki pa kasi maliit yung kanyang pinagtataniman. Kailangan mailipat natin siya sa mas malaking container para mas mabilis pa siyang lumaki. So sa pagtanim nito, pwedeng malalim para tubuan siya ng mga ugat. Pwede rin pahiga para nakalubog yung katawan kasi tutubuan po siya dyan ng ugat, yung mga balahibo na yun na maliliit. Next, itong Taiwan chili. Ito yung tinanim ko nakaraan. Hindi pa siya tumutubo. Ito siya, oh. Ayan, oh. Yun pa yung katawan nung sili. So hinog ko na rin siyang itinanim dyan. Yan. Itong Taiwan chili pala ay hybrid. So pagka hybrid, hindi natin siya makukunan ng pantanim kung ini-expect natin na same yung itsura ng bunga. Pero okay lang, itatry ko lang din kasi hindi ko naman po habol na magbenta ng quality na Taiwan chili. Sa akin lang ay meron akong ma-harvest. So kahit maliliit o kahit konti lang yung bunga, okay lang. Kasi pang ano ko lang naman, pang konsumo lang naman sa bahay. So, maliban sa Taiwan chili, pwede rin itong siling haba. Yan. Pero kailangan kasi hinog na hinog yung sili. Ito hindi ako sigurado kung mabubuhay. Kasi parang hindi pa siya matured. Pero itatry ko pa rin. Kukunin ko yung seeds niya at itatanim. So ito po pwede natin itanim itong mga siling haba para magamit natin sa pangsigang, so pang stir fry. So meron tayong iba't ibang variety ng sili. Ito naman po ay Thai basil. Actually hindi siya galing sa palengke. Galing siya sa restaurant na kinainan namin. Nagsuserve kasi sila ng noodles, rice noodles, which is kilalang pagkain dito sa lugar namin. Yung pho or chow long sa local. Tapos nag-serve sila ng Thai basil.
Inuwi ko po yung tangkay kasi nakita ko yung tangkay niya matured na. Then tinusok ko lang sa lupa. Ngayon, eto na siya. Yan. Yung technique po dito para dumami ng dumami yung dahon, i-prune lang natin lagi yung pinakatalbos. Mag-top pruning tayo. So, eto makita nyo po, dito galing sa may nodes, dalawa na yung tumubo. Itong isang malaki, tsaka itong maliit. Itong malaki na to, pag inalis natin itong talbos na yan, ito, tutubuan siya ulit dyan ng panibagong sanga. So, magkakaroon ulit ng dalawa. Ito, pag malaki na, tanggalin natin ulit yung talbos. Magkakaroon siya ulit ng dalawang sanga, magiging 4 na. So, times 2 lagi yung pagdami ng sanga. Kaya dumadami at lumalago yung dahon ng Thai basil. Dito naman po yung tanglad. So, pag kami nabili kayo sa palengke, mag-iwan lang kayo ng mga at least 3 to 5 inches na galing dun sa pinakapuno. Tapos, ibabad nyo lang po ng ilang araw sa tubig para magkaroon siya ng ugat. Then, itanim nyo na siya sa lupa. So, ano po ito? Parang damo lang siya. Pamilya siya ng damo. Napakadali niya pong buhayin. Ang ginagamit ko lang na fertilizer, itong swamp fertilizer. So, dahil galing dyan, yung pinangdidilig ko, may mga buto minsan ng mga gulay tulad ng cherry tomato, may tumubo dyan. Kaya kumakalat minsan yung mga seeds dito sa aking garden dahil sa ginagamit natin pangdilig na swamp fertilizer. Next, itong luya. So, may nabili ako sa palengke, nakatumpok, parang 20 pesos. Ayan. Yung iba tinanim ko na, yung iba ginamit namin sa kusina. So, make sure lang para iwas magkasakit yung mga luya. Pagka may putol siya, yung bagong putol na ganyan, iwan nyo muna ng 2 araw sa kusina para mag-heal, matuyo, bago nyo po siya itanim sa lupa para hindi siya makontaminate ng mga bakterya tsaka ng mga fungus. So, ito na po yung tinanim ko nakaraang buwan. Ayan na siya, lumabas na. So, may malaki akong tinanim dito. Ito na po siya. So, tumubo ito, yung mga dahon na yan. Tumutubo yan galing dito sa mata. So, mas maganda po pagka pipili kayo ng pantanim, hanapin nyo po yung maraming usbong na mata. Ayan. Para mabilis siyang lumaki. Tapos, ibabad nyo po ng overnight para magising yung mga mata na yan, mas mabilis siyang tumubo. Next, yung alugbate. Ito po, nabili ko lang din sa palengke. Ito, yung ganito yung tinanim ko. Pag bumili kasi kayo sa palengke, nakaputol-putol po yan. Nakaganito. Yan. So, alisin nyo lang po yung mga dahon. Gamitin nyo na sa pagluluto. Tapos, itong stem nya, pwede nyo na po itanim ito. Yan. So, ilubog nyo lang po ito, yung katawan ng alugbate sa lupa. Tapos, diligan nyo na. So, ngayon, ito lang, ilang piraso lang ito nakatanim. Hanggang doon na yan sa kabila. Medyo sumukal na yung aking garden. Mabilis din po ito paramihin, itong alugbate. So, marami pa pong pwedeng itanim, yung mga kangkong, kamote. Kaya lang po medyo invasive yung mga crops na yon. Medyo susukal yung inyong garden. Pero kung may area kayo, pwede nyo pong itanim yung kangkong tsaka yung kamote. So, sana po nagkaroon kayo ng idea tungkol sa mga crops na pwede natin itanim galing sa palengke. So, sana i-take nyo rin yung challenge na palengke to garden challenge para makatipid kayo sa mga pantanim. At sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!